Pilipinas, bago ako sa pakikipagkapwa may pagbabago. Isang mapagpalang Tuesday po sa ating lahat mga idol. Makasarili, pagmamahal sa bayan dapat Tuesday morning mga idol, December 3, 2024 mga idol. magagawa ka mo. Patuloy ang masamang panahon mga idol, no? Patuloy ang pag-ulan-ulan mga idol. Anyway mga idol, kung baguhan ka sa ating YouTube channel, paki-subscribe naman yan. Makikisuyo sa pakipag-subscribe mga idol. At paki-hit na rin po mga idol ng notification bell para tayo po ay ma-notify sa lahat po ng mga videos na ating ina-upload dito sa ating channel mga idol. Sa kampanya na lang sila napapakinggan. Sa dulo, sarili ang pili. Anyway mga kahapon mga idol, na-file na po ang impeachment complaint against sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Sa pakikipagkapwa may pagbabago. Iwaksi ang Itong impeachment na to mga idol, sa bayan. para sa mga supporters ng mga kalaban ng mga Dutertes, ito ay isang unang hakbang ng kanilang tagumpay mga idol sa paglinis ng kanilang mga daanan. Laging umaasa, panahon na para tumindig sa sariling paa. Ipakita natin na kaya basta't tayo. Pero hindi pa to madali mga idol, no? Hindi pa madali ang impeachment complaint na to mga idol. Mahaba at madugong labanan pa ito mga idol. Hindi porket na i-file na ito, ayun na, okay na. Ano pa mga idol, meron pang proseso ito mga idol. Akala siguro ng iba na hindi porket na i-file na ito sa ating Vice Presidente, matatanggal na kaagad siya. Yan ang madalas na iniisip ng mga tao mga idol, no? Usapan naman natin ang proseso nito. Ang impeachment proceeding po ay isang mahaba at minsan masalimuot ang proseso at Ayun mga idol, ang impeachment mga idol ay isang mahaba at isang madugong proseso mga idol. marami pong misconceptions na umiikot dito. Unang-una, importanteng malaman na dalawang magkasunod na proseso po ito. So, merong dalawang proseso mga idol ang impeachment mga idol. At tandaan natin, merong dalawang proseso ang impeachment. Una po ay ang mismong impeachment ng Kongreso. Sa Article 11 ng Konstitusyon, So, ang una, ang mismong impeachment process na mangyayari dyan sa House of the Representatives mga idol. kailangan po ng 1/3 vote ng Kongreso para sa isang impeachment. So, kailangan ng 1/3 mga idol, 1/3 vote po mga idol para sa isang impeachment, para matuloy ang isang impeachment mga idol. Ituloy natin. Tumbas po yan ngayon ng 106 votes out of 316. Pero So, 106 votes lang kailangan mga idol mula sa ating mga congressman at saka mga congresswomen. ito po ang kailangan tandaan. Pag na-impeach ka ng Kongreso, hindi ka pa tanggal sa pwesto. Ang Tandaan natin mga idol ha, pag na-impeach ka daw dito sa Kongreso, hindi ka patanggal sa iyong pwesto. mismong impeachment po ay katumbas lamang ng finding na merong probable cause ang nasabing krimen. Kasi ito lang daw ay isang katumbas pa lang ng findings na merong probable cause ang isang krimen mga idol. Kung sa ordinaryong kasong kriminal, parang nasa piskal pa lamang ang kaso at wala po po yan sa husgado. So wala pa sa husgado. Parang nasa fiscal pa lang katulad sa isang kaso ng isang individual mga idol o sa tawag nito, yung kaso na madalas na mangyayari sa isang tao mga idol. Parang sinabi ng piskal na merong batayan ang kaso pero kailangan pa itong dumaan sa korte. Ngayon, kung makuha ang 1/3 vote ng Kongreso, dyan pa lamang bubuuin ang articles of impeachment. So 1/3 votes mga idol, yun nga 106 mga idol. Kung makuha yan, so magbubutuhan pa yan sila sa Kongreso mga idol, saka pa bubuuhin ang impeachment mga idol.
tawag nito, saka pa uusad ang impeachment trial mga idol. O saka pa uusad sa susunod na mga punto ang impeachment complaint mga idol. Kumbaga, yan pa lang ang charge sheet na isasampa ng piskal doon naman sa korte. Paglagpas po ng impeachment ng Kongreso, dyan pa lamang papasok ang impeachment trial ng Senado. So, yan. Pagkatapos doon sa mga idol sa Congress, pupunta sa Senado mga idol, no. Meron siyang dalawang proseso. Ito na po talaga ang magdedetermina kung ang isang opisyal ay matatanggal sa pwesto at pagbabawalan pang manungkulan muli sa gobyerno. Doon na sa ang final mga idol, doon sa Senado talaga mga idol, no. Ang konstitusyon, ang lahat po ng mga senador ay magsisibing hurado at ang Chief Justice ng Korte Suprema magsisibing presiding officer ng isang impeachment trial para sa presidente o vice-presidente. Ang kailangan para sa conviction. So ang mga senador mga idol, no, lahat ng mga senador sila ang magiging hurado at ang magiging presiding officer mga idol ang ating Chief Justice mga idol. Ng isang akusado ay 2/3 ng Senado. Meron po tayong 23 senators ngayon, kaya kailangan po ng minimum na 16 votes. So 2/3 mga idol, kailangan ng 16 votes para uusad ang impeachment trial mga idol. Para po sa anumang convictions. So ayan mga idol, sinasabi natin na hindi ito madali mga idol, no, ang impeachment at ang impeachment case na ipinail sa ating Vice Presidente. Ito ay isang madugong labanan at mahabang labanan mga idol. Maraming masasayang na oras, maraming masasayang na pera ng ating gobyerno. Matagal naman talaga na sinasayang na yan. Kaya sanay na tayo dyan sa sayangan ng pera dyan sa gobyerno. So ano man ang mangyayari nito mga idol, no? Patuloy nating aabangan ito mga idol. At patuloy tayo makikiramdam dito mga idol. Bilang isang simple at mababang mamamayang Pilipino mga idol, patuloy natin ipaglaban ang karapatan ng malaya at malayang Pilipino at patuloy natin ipaglaban ang pantay-pantay at walang kinikilingan na karapatan nating mababang mamamayang Pilipino. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat at patuloy tayong magkakaisa patungo sa pag-unlad ng ating bayan mga Lods, no. Huwag nating hayaan mga idol na dayain tayo nitong mga mandarayang mga politiko. Matagal na naman talaga tayo nadaya eh. Pilipinas, bago ako sa pakikipagkapwa may pagpapalala. So patuloy tayong magkantay mga idol sa mga darating pa na oras at darating pa na araw. Pagmamahal sa bayan dapat manatili. Muli mga idol, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.